Amen? So tayo po idadako sa ating tithes and offering. No? Tithes and offering, alam natin, it's an act of worship to our God. Our living God. Amen? So, in the book of wisdom, in the book of Proverbs, chapter 11, verses 24 to 25, it says, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. 25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Thanks be to God. Amen? So, it's a title, no? Binigyan ko po ng title, Generosity leads to abundance. Amen? So, walang secret-secret to. Amen? Ito ngayon yung pagbibasihan natin. Kasi pag sinabi in the book of Proverbs, this is the time na have a wisdom. Amen? Dito natin, no, malalaman kung ano yung kaibahan ng taong mapagbigay at yung taong maramot. Amen? So, sabi sa verse 24, ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong sakim ay hantong sa kahirapan. Bakit? Bakit? Kasi yung tao, no? Yung taong mapagbigay na naakala natin ay mawawalan siya, hindi po kapatid. Parang ganito kasi yan sa dalawa mong kamay. Amen? Meron kang papapala na nakukuha. Amen? Ngayon, yung pagpapala, example natin itong mic. Amen? Isa na itong pagpapala na dumarating sa iyo. Pag mayroong pagpapala pang dumarating, kasi maluwag pa yung isang palad mo. Ngayon, meron kang nakuha. Ito ngayon yung pagpapala. Ngayon, pag ikaw yung taong mapagbigay, kapatid, amen, binigay mo yung isa. Binigay mo. Example natin, binigay ko. Yung pagpapala na ito. Ngayon, meron ka ngayong libre. Kapatid, you think ang Panginoon is hindi ulit magpapapala sa iyo? Because you have a heart of generosity. Meron kang pagpapala, no? Meron kang kamay na mapagbigay. Kaya bibigyan ka ulit ng Panginoon, pagpapala ulit. So, bibigyan ka ng another pagpapala. Amen. Pero yung taong, masyadong sakim, wini-withholds kung ano yung meron sa kanya. Do you think, sinasabihin dito ay pagpapalain pa rin siya? Hindi na po kapatid, bakit? Wala ka ng kamay na marireceive. Amen? Wala ka ng kamay na marireceive. Kaya sinasabi dito, ang taong sakim ay hantong sa kahirapan kasi doon na lamang siya nakatuon. Amen? Doon na lamang siya nakatuon at ang dangerous pa nito, amen, yung kahidatnan pa nito, kapatid, mawawalan ka ng Diyos sa buhay mo. Kasi bakit? Wala na eh. Hindi mo binigay sa iba yung papapala na yung nakakamkam natin. Amen? Sinasarili mo. Hindi mo alam na malulunod ka dyan kung ano yung comfort na meron ka. Amen? But, sabi sa verse 25, continue natin, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Amen. Kasi bakit? The more na magbibigay ka kapatid sa mga tao, you think walang ibabalik yun? Merong ibabalik yun. Except sa Panginoon na bibigyan ka ng pagpapala kasi meron ka pang palad na libre, meron pa mga taong, mga destiny helper na magtutulong sa iyo. Madali mong malapitan. Amen. Yun po yung isa sa mga puntos sa mga taong generous, sa taong mapagbigay. Whoever refreshes others will be refreshed. Kaya, yung mga tao na nakikita natin mapagbigay, sila po yung mga taong masaya. Dahil alam nila na mahirap man sila sa kalagayan ng bahay ba o ano mo yung nakikita natin, at least sa kanilang puso bukal. Amen? Meron po,
lumulutang na kagalakan at hindi yung palubog sa kanilang puso. Amen? So, it says, give and take by work. Amen? Give and take what you have. Amen? Kasi, nung isinilang ka sa mundong ito, walang-wala sa iyo eh. Di ba? Sa Diyos po lahat to. Bagkos binabalik lamang natin dahil mahal natin ating Diyos, mahal natin ating ginagawa, mahal natin ang Inglesyang ito. Kaya, binibigay natin ating mga offerings at mga ikapo natin, yung mga tithes. And, must be applied the word generosity. Hindi lamang binabasa, kundi ina-apply natin, mga kapatid ko, kay Kristo. Amen? Bakit? Generosity is, there is one who scatters, yet increases more. So, pag generosity ka, dapat meron tong tinatawag na scatters, yung namimigay ka. Amen? Namimigay. And there is one who withholds more than is right, but led is to poverty. So, dalawang klase pala tong generosity. Amen? Yung taong sakim, amen, ay nag-lead to poverty. Amen? But the generous soul will be made rich. So, hindi lamang in physical, but in spiritual. Maging yung soul mo, yung kaluluwa natin ay mapalago, mapayaman pa. And he who waters will be also watered himself. Hindi siya mauubusan. Hindi siya mauuhaw. Amen? Dahil bakit? Sa kanya palang sarili, sa kanyang pagkatao, meron na siyang mayaman. No? Mayaman na siya sa kanyang pamimigay. Amen? So, this is the thought for today. The person who scatters or give increases even more. Amen? So, like casting the seed across the field yields an abundance of corn, God blesses generosity by increasing what we have. Amen. Kung ano yung meron tayo, pag binibigay natin, ini-increase nating Panginoon yon. Amen? Amen. So, He replenish our supply through our acts of giving. Yun. Amen? So, Amen. binibigyan pa niya ng tawag nito, replenish, no? Tawag nito, Napalitan. kanyang harvest. Amen? So, now, but, when we hold on to everything and store it from ourselves, we miss the point of God's provision and the joy that comes to the generosity. Bakit? Nagiging selfish na tayo eh. Natatakot na tayo na baka wala nang mababalik sa atin. Amen? So he says, who waters will also will be watered himself. So, hindi ka matutuyot, kapatid. Amen? Maraming tutulong sa iyo. Dahil, bakit? In-invest mo sa iba yung pagpapala na iyong na-receive. Amen? So, let each one give us he purposes in his heart, not grudgingly or necessity, for God loves a cheerful giver. Amen? So, magbigay tayo ng taos sa puso and be cheerful giver by our work, our living, and finances. Amen? So, to God be the glory. God bless everyone. Nawa ay masaya tayo na nagbibigay, nagbabalik sa ating mga ikapo para sa ating Diyos. Glory to God. Amen.